Sa totoo lang, nang unang gabing makita at makasama niya si Tyrone, ay hindi niya nahalata na bulag ito. Maliban sa palaging nakaalalay dito si Tando. Hindi naman kasi inaakay ni Tando si Tyrone na parang akay bulag. Inaakay niya ito kapag tatayo lang at iga-guide lang kung saan pupunta. Tapos madalas binubulungan lang ni Tando. Malamang instruction yon. Nakakaawa naman ito. Sayang ang gandang lalaki. Kaya pala malungkot ito at palaging nakatingin sa malayo. Pero kanina lang 2 beses kami nagkatitigan. Ano yun? Paano nangyari yun? Guni-guni ba niya iyon? Lihim na tanong ni Rosenda. Hibang ka na, Rosenda. Baka yan ang epekto ng pagkatumba mo. Hindi amnesia, kung hindi pagkabaliw. Nakalugang mga tornilyo sa utak mo. Kaya nawala sa alignment. At ayan, baliw ka na. Sita ni Rosenda sa sarili. So anong akala mo kay Tyrone? Nagkukunwari ring bulag? Para ano? Hindi mo katulad yan si Tyrone na manloloko at manggagamit. Sumbat ng isang bahagi ng isip ni Rosenda. Aray naman, Seth. Tagus ha? Wala naman akong balak gamitin ang sweetheart ko. Medyo magpapanggap lang para lang makalayo sa magulong earth. Saka saglit lang naman, Seth. Sapat lang para makamove on ng konti at makaipon ng lakas ng loob, sabi ni Rosenda. Sweetheart mo? Kailan pa? Kausap ni Rosenda sa sarili. Mula ngayon. Saka siya naman ang unang nagsabing asawa niya ako eh. Bala ko magpanggap lang na may amnesia at sabihin hindi ko alam sino ako at mag-a-apply akong maid niya o kaya kahit cook o kahit ano, basta stay in na nga. Kaso sinakyan niya yung tanong ko eh, kaya wala nang bawian. Bahala na. Hihingi na lang ako ng tawad. Pag pinalayas ako, di lalayas. Mas may titindi pa ba sa mga pinagdaanan ko para hindi ko makaya yan? Yakang-yaka ko yan. Saglit lang at dumating na si Tando. Ito na ang inutusan ni Tyrone na mag-asikaso ng discharge ni Rosenda. May sinabi pa si Tyrone pero hindi na ito narinig ni Rosenda dahil mahina ang pagkakasabi ni Tando. Inalalayan ni Tando si Tyrone patungo sa gilid ng kanyang kama at doon muling kinuha ni Tyrone ang kamay niya at hinaplos-haplos. Walang kibo si Rosenda ng ilang sandali. Hindi niya alam ang sasabihin o kung paano ba sisimulan ang script niya. Hindi naman siya bihasa sa ganito. Kung gilingan lang at isplitan ng labanan, carry niya yun. Pero aktingan, Diyos ko po, kamote siya dyan. Bukod kasi sa iyakin na nga siya, marupok at bubita pa. Lahat na ata ng ugly adjective na mind na niya. In-screenshot pa. Sweetheart, biglang tawag sa kanya ni Tyrone. Sa totoo lang kapag naririnig niya yung sweetheart parang sasabog ang puso niya sa kilig. Para bang bigla na lamang siyang mangingisay sa sarap ng pakiramdam. Sino ba naman ang hindi halos mamatay-matay sa kilig kapag tinawag kang ganun? Samantalang sa loob ng 5 taon kung hindi hoy, psst, at peste ang itawag sa kanya ng lahat. Bumabawi-bawi ng konti ang gunggong na Russell, na Rosenda ang tawag sa kanya. Kahit papaano hindi man endearment, at least pangalan naman niya. Kung sweetheart ang tawag mo sa akin, ano naman ang tawag ko sa'yo? Yun na lang ang naisip na itanong ni Rosenda. Mahal ko. Minsan, mister ko. Minsan, pinakaiibig ko. Minsan, irog ko. Minsan, giliw ko. Sagot nito na hindi nakatingin sa kanya, pero nakaharap. Kinakatitigan ni Rosenda si Tyrone. Bakit mo ako sinasakyan, Sir Tyrone? Bakit mo ginagawa ito? Bakit ka nagkukunwari din sa akin? Litong-litong tanong ni Rosenda. Hindi nagtagal at bumalik na si Tando at may iniabot na papel kay Tyrone. Pinirmahan lamang ito sa kamuling inabot sa driver nito. Sir, naano ko na po. Ihahatid ko na po ba muna kayo ni si Miss muna ba, sir? Si Rosenda muna, Tando. Para hindi na ma-stress pang lalo. Teka. Tinawag mo kong Rosenda? Yun bang pangalan ko? Rosenda. Pangit naman. Ang haba pala. Sabi ni Rosenda. Humarap sa kanya si Tyrone at pinipilit na tingnan siya. Yes, sweetheart. That's your real name. Mahaba nga kaya minsan Rose ang tawag ko sa'yo. O kaya Roses. Nakangiting sagot ni Tyrone. Ang lupit talaga ng ngiti niya. Gosh, ano kaya sekretong malupit ng toothpaste nito? Bulong ng makulit na isip ni Rosenda. Okay.
Sige, yana na lang, mas okay, maiksi lang, sabi ni Rosenda matapos pagpiyastahan ng titig ang mga ngipin ni Tyrone. Nang makita niyang papalapit na si Tando, nagpanik si Rosenda. Nadadalas ng panic acting mo, Rosenda. Baka matuluyan ka. Sige ka niyan, best actress ka sa mental. Sige ka, bulong nito sa sarili. Napakapit si Rosenda sa braso ni Tyrone na parang takot, kaya hinimas ni Tyrone ang kamay niya. It's okay, sweetheart. Mabait yan, hindi yan nangangagat. Tando, pakialalayan ng senyorita Yana mo. Be careful, wala siyang matandaan, sabi ni Tyrone. Ho? Sir? Hindi nga. Ibig niyong sabihin, sir, ano? Yung ano, sir? Hindi niya matandaan? Kaya ba si naging biglang sir? Ibig mong sabihin, sir, mula ngayon, mo na si, sir? Ano? Okay na sir? Wow! Anong to, sir? Full smile na sabi ni Tando. Wala man naintindihan si Tyrone ay alam na niyang ibig anuhin ni Tando. Ganun na nga, sagot na lang ni Tyrone. Samantalang pinipigilan naman ni Rosenda ang matawa. Ang hirap magpanggap. Hindi bale pagdating sa bahay ni Tyrone. Aaminin na lang niya. Tapos makikiusap na lang siyang mag-show in private sa binata. Pero ang kabayaran, ipagamot ang tatay niya. Tama, tumpak, ganun na lang. Ganun na lang. Ang hirap pala kasing magkunwari. Mahal, pwede bang ako na lang ang umalalay sa'yo? Di ba dapat ako naman talaga? Pati ba yun nakalimutan ko din? Sorry kung ganun ha, sabi ni Rosenda. Hindi pagkukunwari ang intensyon niya. Bukal sa loob niyang sinabi. Gusto talaga niya magkaroon ng silbi kay Tyrone. Naku sweetheart, hindi ganun. Nasanay tayong nandyan si Tando, kaya okay lang, huwag kang mag-alala. Sanay naman ako kay Tando, sabi ni Tyrone. Ay, hindi. Magmula ngayon, mahal please. Ako nang gagawa niyan ha. Kung ano man ako noon bilang asawa at kung may pagkukulang ako, sorry para doon at salamat sa pasensya. Pero ngayon na wala akong maalala, okay lang ba kung bumawi at gawin ko ang tama? Sabi ni Rosenda. Hindi na niya hinintay na sumagot si Tyrone. Kusang tumayo si Rosenda at inilagay ang kamay sa bewang ni Tyrone. Saka inalalaya ng ngayon ay bigla niyang naging asawa. Kusa ng hakbang si Tyrone, na para bang biglang inilagay ng buong tiwala at kaligtasan sa babaeng bigla rin niyang naging asawa. Agad namang nanguna si Tando para i-guide ang dalawa kung nasaan ang elevator at dumiretso sila sa parking lot. Medyo malayo-layo ang biyahe natin, sweetheart, kaya pwede ka munang umidlip. Hindi ka pa tuluyang nakaka-recover Sabi ni Tyrone na kinabig si Rosenda at pinasandal ito sa balikat niya. Ewan ni Tyrone kung paanong parang ang bilis niyang nakasanayan na ipaloob si Rosenda sa mga bisig niya na para bang matagal na nila itong ginagawa. Siguro nakatulong na walang maalala si Rosenda para wala yung ilangan. At least ngayon pwede niyang itama ang pagkakamaling nasabi sa dalaga noong una silang magtagpo. Naisip na lang ni Tyrone. Kusa namang pumulupot ang kamay ni Rosenda sa bewang ni Tyrone. At imbis na sa balikat ay sa dibdib ng lalaki siya humimlay. Hindi naman siya inaantok pero ewan ba niya. Mula kasi nang ipaloob siya ni Tyrone sa mga bisig nito, ay parang palagi na siyang hinihila na sumiksik doon ng madalas. Parang pakiramdam ni Rosenda ay idinuduyan siya sa sarap. Ngayon lamang naramdaman ni Rosenda na may ganun palang pakiramdam. Na may masasarap pa pala kaysa sa inakala niyang masarap na ginagawa ni Russell noon. Na pwede ka palang maging napakaligaya sa isang simpleng yakap lang. Nakakatampo ka, Lord. Meron palang ganitong langit. Bakit sa ibang langit mo ko dinala? Nakakapagtampo ka talaga, bulong ni Rosenda na muling naalala ang mga huling eksena nang makita si Russell. Kaya muling naalala ang lahat ng sakit at hirap na dinanas, maging sapat lamang para kay Russell. Napakasakit tanggapin na pinipilit niya maging perpekto para sa isang taong ni wala pa nga din 1/4 ng kaperpektuhan at parehas pa silang nabubuhay sa hindi perpektong mundo. Bakit may mga lalaking hindi nakukontento sa isa? Bakit may mga lalaking gusto ng sapat na pagmamahal pero hindi naman kayang magbigay din ng sapat? Bakit may mga taong parang sila lang dapat ang masaya, na sila lang ang anak ng Diyos kung umasta? Napaluha si Rosenda at napasinghot.
at hindi yun nakaligtas sa matalas na pandinig ni Tyrone. Shh! You are going home, sweetheart. Kaya relax, okay? I promise you, Rose. This time around, I will make sure that things will never be the same again. No one can hurt you now. Sabi ni Tyrone sa kanya. Mas hinigpitan pa niyang yakap at hinagod ang likod niya. Ang nakapanginginig naman sa lahat ng pwedeng manginig sa kanya nang halikan siya nito sa noo. Sir Tyrone, tama na. Nalulunod na ako. Baka masobrahan ako sa kahibangan. Hindi na ako makaahon pa. Baka gustuhin ko na lang ganito at maging makasalanan na lang. At habang buhay kang lokohin para lang hindi matigil ang ganitong pakiramdam. Bulong ni Rosenda. Ang bigat sa dibdib dahil sa pagpapanggap ay patuloy na bumibigat pa. Dahil sa kabaitan ng lalaking nakayakap ngayon sa kanya. Ano man ang dahilan mo at nagkukunwari ka din ngayon, Tyrone, at nagsisinungaling din tulad ko ngayon, ay uunawain ko kung ganito naman ang kapalit ng pagsisinungaling na yon, Tyrone. Malalim naman na nag-iisip si Tyrone. Napakaraming tanong, napakaraming agam-agam at alalahanin. Pero ang nasa bisig niya ngayon ang tanging nangingibabaw na parang lahat ng agam-agam ay parang usok na naglaho sa kawalan. Malapit na sila sa kanyang bahay nang sanya-sanyang umikot pa si Tando. Nagets naman ito ng kanyang alalay para kasing ayaw pa niyang bumaba at gisingin ang payapang pagtulog ni Rosenda sa dibdib niya. Halos nakahiga pa nga siya sa backseat, nakaalalay para maging komportable si Rosenda. Matapos ang ilang ulit na ikot ni Tando sa loob ng subdivision, ay pinahinto na rin ni Tyrone at pinapasok na sa garahe. Rose, sweetheart, wake up. Love, we're home. Mahinang tapik ni Tyrone sa pisngi ni Rosenda. Sweetheart, sweetheart, wake up. Muling bulong ni Tyrone nang hindi pa magising si Rosenda. Please, Rose, wake up. Nag-aalala na ako eh. Baka kung napano ka na naman. Sweetheart, tulog ka lang ba o baka wala ka na namang malay? Totoo ang takot ni Tyrone ng sandaling yon. Inilabas kasi niya si Rosenda ng hospital kahit alam niyang wala itong maalala. Nagpanik kasi siya nang maramdaman ng takot sa boses ni Rosenda. Pakapanghinawi ni Tyrone ang buhok sa mukha ni Rosenda nang maramdaman ng dalaga na bigla itong dumilat. At inangat ang mukha na eksakto namang dumukwang si Tyrone na balak sana ibulungan ulit ang dalaga. Kaya saktong nagtama ang mga labi nila. Nagulantang si Rosenda at nanigas pero hindi si Tyrone. Mabilis ang kamay nitong sinapong mukha ni Rosenda upang ituloy ang paghalik sa dalaga. Pero saglit lang. Masuyo, malinamnam iyon. I miss you, sweetheart. Mabuti naman at gising ka na. Nangangawit na ako. Sabi ni Tyrone. Form a cute smile on his side lips bago inalalayan si Rosenda na bumangon. Bagamat biglang nailang sa namagitang halik ay pinilit ni Rosenda ang kumalma. Dapat ay asahan na niyang hahalikan siya ni Tyrone at sasabihin ng mga katagang I miss you dahil nga nagpapanggap itong asawa niya. Sandaling katahimikan ng namayani. Bagamat tagusan lamang ang tingin ni Tyrone sa kanya. Ewan ba ni Rosenda pero pakiramdam niya ay nakikita siya ni Tyrone paminsan-minsan. Ang halik ni Tyrone sa kanya ay mas masarap sa halik nito sa kanya sa kotse ng gabing una silang magkasama. At pakiramdam ni Rosenda parang sabik ito. Parang totoong namiss nga siya. You're home, sweetheart. Welcome back. Sabi ni Tyrone habang inaalalayan siyang lumabas ng sasakyan. Habang ito naman ay inaalalayan ni Tando. At siya naman ay inaalalayan si Tyrone. Nakakatuwa ng alalayan lamang ang eksena nilang tatlo. This is your house? I mean, eto ang bahay natin? Bakit parang feeling ko, hindi? Sabi ni Rosenda na pinagsisisihan ng huling sinabi. Bakit ba niya nasabi yun? Nagpapabuking ka ba agad, Rosenda? Nakita niyang napalingon sa gawin niya si Tyrone. Kaya agad niyang binawi ang sinabi at naghagilap ng palusot. Bakit feeling ko mansyon ng dati kong bahay? Well, mukha naman itong mansyon dahil malaki. Kasi parang gusto ko ng makulay. Imbentong palusot ni Rosenda. Sweetheart, kapag may pagkakataon papalitan mo ng pinturang labas ng bahay. Lalo ng gate, ayoko ng puti lamang. Sabi ni Rosenda na kumapit sa braso ni Tyrone saka humakbang na papasok. Ikinangiti naman ni Tando. Samantala, kinabahan naman si Tyrone na sabihin ni Rosenda na parang hindi naman ito ang bahay niya. Kinabahan ng binata na nakakaalala na si Rosenda. Lalo nang banggitin nito ang salitang makukulay.
Kabisado ni Tyrone ang lahat ng detalye ng bahay niya, kaya halos hindi na siya kailangang bantayan ni Tando. Pero hetong babaeng asawa niya na ngayon, halos ayaw siyang bitawan at panay ang bulong sa kanya. Oh, hahakbang ng isa ha, papasok ng pinto, ingat ka mahal, hawak ka dito ah, ayan ganyan, cool ka lang, kakaliwa tayo mahal. Teka, o dahan-dahan lang, baka matalisod ka. Bulong na mahina sa kanya ni Rosenda. Nalulunod si Tyrone sa pag-aalagang ginagawa ni Rosenda sa kanya. Pero nalulungkot siyang hindi totoong lahat ng yun. Lingid kay Tyrone para kay Rosenda ay malapalasyo ng laki at luwang ng bahay ni Tyrone. Gustong-gusto niyang sumigaw ng wow, ang ganda at ang yaman mo pala. Pero pinigil ni Rosenda ang sarili. Wala siyang maalala pero lalong ayaw niya magka-impression si Tyrone na materyalosa siya. Kaya ang paghanga ay kinimkim na lang. Napansin ni Rosenda na malaki ang bahay. Lahat ng kasangkapan ay simbolo ng karangyaan. Pero konti lamang ang mga gamit. Marahil sinadyang walang masyadong kalat at sagabal sa daanan ni Tyrone para hindi ito mahirapan. Pasimple niyang inikot ang paningin. Wala pa siyang nakikitang ibang tao. Marahil kahit sa tauhan ay pili lamang ang gusto nito. Maselan siguro si Tyrone. Sa bagay, kung siya naman ang nasa katayuan ni Tyrone na may kapansanan pero mayaman, aba magiging maingat din ako. Pero hindi bale. Habang nagkukunwari siya ay aalagaan niya si Tyrone at paglilingkuran. Doon man lang ay makabayad siya sa kabaitan nito. At kahit papano kung aalagaan niya ito at pagsisilbihan, baka hindi naman ito masyadong magalit kapag nalaman itong nagkukunwari lamang siya. Sus, Rosenda, aminin mo na hindi lamang yan ang intensyon mo. Aminin mo nang may plano kang akitin ng mayamang bulag na yan. May plano kang takasan ng marumi at mahirap mo ng buhay. At si Tyrone na nakikita mong pinakamadaling paraan. Sabi ng isang bahagi ng isipan ni Rosenda. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sige nga, Aber, tanungin kita, attracted ka ba sa isang bulag? Gusto mo bang maging alalay ng bulag? Paano sa kama? Kapaan lamang? Paano mo mababasa sa mga mata niya na gusto ka niya? Usig ng isip ni Rosenda. Kaya pala ikaw ang na-table niyan. Kaya pala okay lang kahit walang maskara. Kasi bulag pala. Dagdag pa ng isipan ng dalaga. Hindi yan ang intensyon ko. Wala akong balak gamitin si Tyrone nang magtagpo kami. Aaminin ko, hindi baling babaeng mababang uri lang ang turing niya sa akin. Basta at least malayo sa mga manloloko. Saglit lang naman ito. Saglit lang. Hanggang kaya ko na ang sarili ko. Sigaw ni Rosenda sa pakikipagtalo sa sariling konsensya. Naramdaman naman ni Tyrone na naging reaksyon ni Rosenda dahil humigpit ang hawak nito sa braso niya. Akala nito'y bumalik ang panic at anxiety niya. Don't be scared, my wife. Sooner matatandaan mo din na ikaw ang reyna ng bahay ko. Sabi ni Tyrone. Alam ko pagod ka na kaya magpahinga ka na muna at uminom ka muna ng gamot at reseta ng doktor, ha? Huwag kang mag-aalala, nandito ako. Babantayan kita, pangako yan, ha? Malambing na sabi ni Tyrone na kahit hirap yakapin ang kanyang muka ay pinipilit gawin. Kaya tinulungan na ito ni Rosenda. Kinuha ng dalagang kamay ni Tyrone at dinala sa magkabila niyang pisngi. Pinisil-pisil naman ni Tyrone ang pisngi ni Rosenda saka pinisil ang ilong. Huwag mo akong tuksuhin. I miss you so much, sweetheart. Pero pagod ka pa at galing ka sa hospital. Go and rest, my giggle can wait. Sabi ni Tyrone at hinalikan niya si Rosenda sa noo. Saka sa dahan-dahang hakbang ay naihatid ni Tyrone si Rosenda sa silid nito at agad pinainom ng gamot. Isa sa gamot ni Rosenda ay sleeping pill. Dahil ayon sa doktor ay matindi ang stress ng babae. Kaya bago pa man makagala ang paningin ni Rosenda ay bumigat ng kanyang talukap at nakatulog. 12 hours ang bisa niyon. Sir, pinatatawag niyo daw ako, sabi ng mahal kong kabiyak. Ano nang balita sa sir? Nagkaanuhan na ba kayo? Sir, paano yan kung paano mo to ipapaliwanag sa borders mo? Naaanong tanong ni Tando. Yun nga ang dahilan kung bakit kita pinatawag, Tando. Alam mo kung anong dapat na unahin. Alam mo kung ano yung mga yon. Ganun ang sasabihin mo kapag dumating ang mga yon. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Tyrone na nahawa na sa ni Tando. Ipinaliwanag niya sa pinagkakatiwalaang driver ang dapat gawin at dapat sabihin.
Oras na dumating ang tinatawag nitong mga boarders. Siya nga pala, Tando. Magugulat at magdududa si Rosenda kapag nakita niyang wala siyang kahit isang gamit dito. O kahit larawan man lang. Magtungo ka sa bayan. Isama mo si Girlie. Ipamili niyo ng mga gamit si Rosenda. Yung magaganda. Yung mamahalin. Dalhin mo ang asawa mo dito sa silid namin. Tulog naman si Rosenda. Para masukat at matansya nito ang sukat ni Rose. Pati na rin mga pang-ilalim ay ibili mo siya. Mga 20 pares. Damihan yung kulay pula. Basta lahat ng mga bagay. Bumili ka na rin ng frame. Mga 3. 2 sa kwarto ko, 1 sa sala. Gawin mo malaki yung isang frame. Maliwanag ba? Yes, sir. Maliwanag po. Kasing linaw ng ano. Wow, sir. Plinano nyo to agad. Ganito kabilis. Naku, sir. Anong-ano ka na talaga kay sir? Hanip. Ano nang amo ko? Wow. Masiglang sabi ni Tando. Natawa na lang si Tyrone saka itinulak pala yung pinagkakatiwalaang alalay. Umupo si Tyrone sa tabi ni Rosenda at hinimas ang buhok nito. Hinawi ang bangs na nakatakip sa magandang tabas ng kilay nito. Maya-maya ay kumatok at tumungaw si Margie, saka lumapit. Naku, sir. Ano na naman pala kasi, sir? Kaya naaano kayo? Mukhang maganda pati ang katawan, sir eh. Hindi man siya kasing ganda ni Marjorie pero sir, mas pinagpala siya sa harap. Prangkang sabi ni Margie, ang asawa ni Tando. Nausling-usli na ang tiyan dahil nasa 8 buwan na. Ang dami mong kalokohan, Margie. Malayo siya kay Marjorie. Malayong malayo. Sige na, alamin mo na ang sukat niya pati paa. Sabi ni Tyrone. Pinagmasdan ng babae si Rosenda saka tumangutango. Sinipat ang paa. Sir, halos kasukat ko lang siya bago pa may mangyari sa amin ni Tando. Yun nga lang, mukhang 3 doble ang sukat ng bra niya. Wow, parang papaya ang sukat eh. Samantalang ako, kalamansi lang ako, sir. Naging kayo mito ngayon dahil sa batang to. Okay na, sir. Alam ko na. At mukhang magiging sky is the limit tayo nito, sir. Mukhang anong-ano mo eh. Yan oh. May ano ka pa nga sa labi, sir. Tudyo ni Margie. Sabay tumalikod na. Natawa na lamang si Tyrone. Kaya klik ang pagsasama ng mag-asawa dahil parehas itong may sapot minsan sa utak. Tinitigan ni Tyrone si Rosenda na payapang nakatulog dahil sa gamot. Hindi man ito magsalita ay parang alam na niya ang dahilan kung bakit ito nasa ilalim ng malakas na ulan at kung bakit ito nasa kalsada. Ngayon na walang maalala si Rosenda o sinadya lamang ng dalagang kalimutan at takasan ng dating buhay. Kaya hindi niya ito magagawang tanungin o kausapin tungkol sa totoong problema nito. Ang tanging magagawa ni Tyrone ay iparanas ang magandang buhay na hindi nararanasan ni Rosenda sa dating mundo nito. Gusto niya itong mahalin at alagaan. Kahit saglit lang, kahit kunwari lang. Kung sakaling makaalala ito o naisin na ni Rosenda na bumalik at harapin ang dati nitong mundo, doon na lamang siguro niya haharapin ang katotohanan na si Rosenda ay hindi nakalaan para sa kanya. Gagawin niya ang lahat mapaligaya at mapangiti lamang ito ngayon na nasa piling na niya. Magpapanggap siyang asawa ni Rosenda. At sana matanggap na nga siya nito. Kung pwede nga lang na wag na sanang bumalik pa ang alaala sana nito. Para siya na lamang ang lalaki sa buhay ni Rose. Pero kung may kinatatakutan si Rosenda sa mundo niya, ay may kinatatakutan at tinatakasan din si Tyrone sa mundo niya. Kaya yun ang isa pang bumabagabag sa kanya. Natatakot na siya ngayon na madamay si Rosenda sa mundong ayaw din niyang harapin.